Una-una, paumanhin po kasi medyo na-delay tayo, no? Anong oras po kayo nakarating dito? Ha? Alas 7? Oo. Galing pa po kami sa saan tayo galing? Sa Coronadal. So, una-una paumanhin. Ang pangalawa po ay aking pasasalamat sa presence po ninyo lahat dito. Napakaya po, wala dapat nakatayo, lahat may upuan. Pero ako, anong nangyari? Bakit po na upuan natin? Hindi kaya ng renta. Ay, Na-transfer ba? Na-transfer? Okay, yun po mga nandyan sa likod, dito na po kayo para magkasama-sama po tayo dito. Okay, ako po lahat. Para pagka-picture taking tayo, makikita ko kayo lahat. Okay? Ako po'y nag-aaral Art is School. Nandito ako sa inyo today. First time ko dito sa Mindanao, del Sur. At I'm coming here on behalf of the President, Bongbong Marcos Jr. Kasi po, gusto ko ng Pangulo na ibaba sa grassroots at malaman ninyo lahat ang mga programa sana na dumadaloy mula sa taas hanggang sa baba. Kasi po, marami tayong mga problema, no? Ang dami-daming galing sa taas, pero hindi nakakababa. Marami tayong hindi alam dito, kaya ang programa po natin dito ay isang community information campaign. Ito po ay hindi one time, no? Ito po ay magiging proseso natin with MTR. Nagagawin natin attending kung ano mga bago kailangan natin malaman sa grassroots. Gagawin ninyo to, gagawin natin together. Kaya tsaga-tsagalan po tayo. At meron po lahat na nandito ngayon, meron isang malaking responsibility. Ang responsibilidad po ninyo dito ay kung ano man ang narinig nyo ngayong umagang ito, ipamahagi sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan. Ang Mindanao, simula pa po ng panahon ng President Ferdinand Marcos Sr. ay mahalaga, napakahalaga sa kanila. Kung sino may mga kaedad po dito, mga seniors, taas po kamay ng mga seniors. Mga seniors? Walang 60 na ba dito? 66. Okay? So, ako po, isang loyalista, lumaki sa panahon ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At nakita ko kung paano umunlad ang maraming bahagi ng ating bansa, lalo na dito po sa Mindanao. At kailangan natin ipagpatuloy yun. Nandito rin kami dahil ito ay sa information campaign para malaman natin ang mga benepisyo na binibigay ng pamahalaan. Pero nandito po kami din upang magbigay na ngayon, uso lang po ngayon ang fake news. Pakiulit po yun? Fake news. Yung hindi totoo. Sino po dito nag-Facebook, nag-social media, taas ang kamay? Lahat, di ba? Maraming yung nakapanood at naririnig. Nasa totoo lang ay fake na. Okay? Ang sabi nga sa akin, doon sa amin, presidente nyo, patay na pala, AI na lang yan. Nagulat ako kasi hindi ko akalain ako naniniwala. Sino po dito ang naniwala nun? Marami
kabalgihan na si Presidente ay namamatay na, may malubhang sakit, at namatay na nga. Diba? Meron pang fake news na noon na insinueto na ang First Lady ay hinuli sa New York. Sino nakarinig mo noon? Kinulong daw sa New York dahil daw nahuli na may kasamang nagdodroga at yung nagdroga yun ay namatay. Walang katotohanan yun, napakarami. Ang Presidente, ito pinaka-fake news, ang Presidente Bongo ba ay baka drug addict? Nakikita mo ba kayo ng drug addict? Nakikita mo ba kayo ng drug addict? Hindi pa, ako, pakita mo, ako. Kasi ako dito. Kasi ang drug addict, kaya. Diba? Tapos, siguro ka, hindi makapag-usap yan ng matino. Okay? Tapos, hindi ka na ako. Pwede siya, pwede mo itsura, pero hindi si ako yun. Ibig sabihin, example lang. Pero definitely ito, kayo ating leader. Ito siya, kayo sila. Ang ating Pangulo, araw-araw na lumalakad yan. Nakikita niyo naman yun. Kung saan pumupunta, dito at sa ibang bansa. Ang drug addict hindi magagawa yun. Hindi makapagsalita ng diretsyo ng drug addict. Ang talino ng ating Pangulo. Okay. Ano bang sinasabi nila tungkol sa ating Pangulo? Weak. Mahina. Hindi marunong lumaban. Pero kasi po, yun ang totoong karakter ng ating Pangulo. Kahit murahin mo, kahit dirahin mo, hindi mo malaman. Trabaho lang ang trabaho. Kaya sinasabihan natin ang ating mga supporters na huwag tayong lumaban sa pamagitan ng mga hindi mabubuting salita. Trabaho lang. Alang-alang kanino? Alang-alang sa ating bansa at sa ating mga anak, sa ating mga apo. Kailangan tayong magkaroon ng Pangulo na katulad ni Pangulong Bongbong Marcos na ating inihalal. Okay? Ating inihalal at ngayon ating sinusuportahan. Huwag po tayong patitinag. Do not waver in our support for the President. Okay po? Basta yung message ko ngayon, information campaign tayo. Galit tayo sa fake news. Galit tayo sa fake news! Galit tayo sa fake news. Okay? Huwag tayong papagod sa fake news. Sabihin niya na sa mga kapitbahay niyo, huwag maniniwala sa mga kung ano-anong ginawa ko. Okay? Ako rin ay nagagalak sa NPR, NGO under the leadership of PU. Kasi ano nyo, lahat ng kapaanan ng NPR gusto rin gawin. Itinataas niya sa amin dito sa Bagong Pilipinas. Ano pa ba ang pwede natin gawin para sa ating mga members? Magkakaroon tayo ng mga consultation, sasabihin niyo kung ano yung mga pangangailangan natin.